Ito ay hango sa totoong buhay na nangyari noong 2018. Nung ang isang residente sa Burari sa India na pumasok sa bahay ng pamilyang to at natagpuan silang lahat na wala ng buhay. May mga piring ang mata, may mga bulak sa tenga, nakatali ang kamay at paa, at mga nakabigti. Hindi nila inaasahan na mangyayari to sa isang successful na pamilya. Kilala sila sa kanilang lugar dahil sa malaki nilang tindahan at mga matatalinong anak at masisipag na kamag-anak. Nung una ay akala nila isa itong massacre hanggang nag-ikot-ikot sila sa loob ng bahay nila at nakita dito sa loob yung diary kung saan nila nakuha yung detalyadong impormasyon kung bakit at paano ito nangyari sa kanila. Yung umikot yung kwento na nabasa nila sa diary ng pamilyang to ay hindi sila makapaniwala. Dahil tuwing nakikita nila ang pamilyang to ay palaging masaya, nagtutulungan at tumutulong din sa ibang tao. Ngunit sa likod pala nito ay may ritual silang ginagawa na kukuha sa buhay ng 11 miyembro ng buong pamilya nila. Ang Chundawat family ay nakatira talaga sa Tohana, Haryana, India. Hanggang si Bhopal Singh ay nagdesisyong ibenta yung farm nila dito at magsimulang mamuhay sa Burari, India. Nangyari ito noong early 1980s. Hanggang sa paglipas ng mga dekada ay dumami ng dumami yung miyembro ng pamilya nila. Sa mga dekadang lumipas na to ay naging successful yung tinayo nilang tindahan. Nagtitinda sila dito ng mga pangunahing pangangailangan sa bahay, mga pagkain at meron din silang tinitindang mga kahoy. Patuloy itong lumago ng lumago hanggang sa dumating noong 2007 na umabot na sa 12 miyembro yung pamilya nila. At nung parehong taon din na to yung namatay, si Bhopal Singh, ang pinaka-leader ng Chundawat, kung sino yung nagmamanage ng business at nagbibigay ng payo sa bawat isa sa kanila. At gayon din naman siya sa mga kapitbahay. Kaya tinatawag siya ditong daddy dahil sa pagiging makatatay ni Bhopal sa bawat tao makikilala niya. Ang inisip ng mga kapitbahay nila nung nawala si Bhopal, yung leader ng pamilya nila, ay baka humina na yung business nila, baka tamarin na sila mag-asikaso dahil maaga sila nagbubukas ng tindahan, pero hindi ito yung nangyari. Lalo sila naging masipag, lalo sila nagtulong-tulungan na palakihin ng palakihin yung business nila. Nag-open sila ng tindahan ng mas mahabang oras, itinigil nila yung mga ginagawa nilang bisyo, at lalo sila naging positibo sa buhay. At hindi naman ito maiwasang mapansin ng mga kapitbahay at ng mga kakumpetensya nila sa tindahan. Lalo rin sila naging mapagbigay kaya tinatawag naman nila na mami si Narayani, yung asawa ni Bhopal. Ang hindi lang nila alam ay may nakakatakot na dahilan kung paano at bakit nangyayari ito lahat. Makalipas lang ang ilang araw